The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give you is my flesh for the life of the world. So the Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, but whoever eats this bread will live forever. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Good morning po sa inyong lahat. Sino po dito ang nakakain ng agahan? Sino po dito yung nakakain na, nakapag-breakfast na? Sino po? Sabi nila, nakikita daw yan sa ngiti. Yung mga hindi pa ngumingiti, hindi pa nag-agahan yan. Yung maganda yung ngiti, aba, solved na. Sabi nila, pagdating daw sa pagkain, madalas, nagiging indicator ito. Indicator daw yung pagkain. Sabi ko nga po, sa ngiti, kapag maganda ang ngiti, ayan, tapos na, solve na si ate, solve na si kuya. Pag yung ngiti, hati, na parang ngiting aso, abay, dalawa lang yan. Hindi solve, hindi happy, bad trip sa kinain. Pag nakasimangot siya, nakaganyan ng mata, yung mukha, ibig sabihin, siyang masama ang nakain. Matindi yung talaga nakasimangot, hindi pa nakakain. Minsan, indicator in the sense na sabi nila na, halimbawa, malalaman doon kung anong kinakain mo. Halimbawa, kung sakaling, wow, talagang formado yung katawan mo, ay mahilig to sa healthy food. Di ba? Sabi nga nila, you become what you eat. Naririnig natin yan. You become what you eat. Kung anong kinakain mo, ay nagiging ikaw. Kung mahilig ka sa healthy food, ayun, makikita mo, si ate, si kuya, napaka-healthy. Napaka-slim ng katawan, pormadong-pormado. Wow, very healthy. Kung sakaling hindi healthy yung kinakain mo, alam na. Huwag mo nang tignan, halatang-halata na. Talaga yung katawan ganyan, pink. Hindi healthy Kung mahilig ka sa gulay, ay alam na. Kung ang hilig mo karne, umaga pa lang, breakfast ka pa lang, karne na agad. Kung yung hilig mo, yung mga pagkain sa labas, halimbawa, alam mo na, yung 1 piece, 2 pieces, alam na. Kaya mga kapatid, wag nyo nang tignan, please. Wag na kayong lumingon sa katabi nyo, ha? Wag nyo nang tignan yung katabi nyo. Wag nyo nang alamin kung ano ang kinakain nila. In today's gospel, meron namang sinasabi din. Sabi ko nga po kanina, indicator, you become what you eat. But in today's gospel, it talks also about food. But this kind of food gives eternal life. Tinapay na nagbibigay buhay.
tinapay na nagbibigay buhay, nagpapabuhay, at magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko, bakit kaya sinasabi ni Kristo ito? Bakit nga ba niya nasabi ito? Well, because at that time, ito yung kanya nakikita. Yung mga tao, naghahangad din ng tinapay. Hindi ko po sinasabi, hindi rin sinasabi ni Kristo na masama yung paghahangad ng tinapay. Ang pinupunto niya, huwag tayo maging obsessed sa tinapay. Huwag tayo maging obsessed sa pagkain. Yung tipo lahat na lang kain ng kain, lahat na lang kinakain. Ang sinasabi niya, maging maingat sa pagkain, baka yung pagkain na kinakain mo ay siyang magdadala sa iyo sa lupa. Kaya ingat tayo sa ating mga kinakain, baka yan ang magpapadali sa iyo na ikay mapunta sa lupa. Kaya nga naman bigla niyang sinabi na dapat siguraduhin natin yung kinakain nating tinapay ay siyang magdadala sa atin sa langit. Kaya mag-isip-isip tayo, saan ba tayo dinadala ng ating mga kinakaing tinapay? Sa lupa o sa langit? Madalas ang nagpapadala sa atin sa lupa, ang yung kinakain natin tinapay. Kaya nga, biglang nagkaroon ng twist yung ating ebanghelyo. And if you are going to look at it, paulit-ulit niyang sinasabi. Ilang beses? I think even more than 5 times. I am the living bread that came down from heaven. Second, sinabi niya uli, unless you eat the flesh of the Son of Man, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. He will remain in me, and I will remain in him. Sunod-sunod, pinupunto dito na sana yung ating kakainin, yung ating hahangarin, ay ang mga bagay na magdadala sa atin sa langit. At sa ating pananampalataya, mga kapatid, bilang mga Katoliko, malinaw na malinaw kung merong mang isang bagay na magdadala sa atin, ay ang komunyon. Ang banal na komunyon sa banal na Eucharistia. Ayon sa ating katekism, ito po yung kabuuan o libro ng ating mga official teachings sa simbahan. Christ is truly, wholly, really, and substantially present in the Holy Eucharist. Maya-maya, sa pangalawang bahagi ng ating banal na misa, ngayon po ang ginagawa natin is the liturgy of the Word, maya-maya the liturgy of the Eucharist. Ito ang sinasabi ng ating katekismo. Christ is really and wholly and substantially present in the Holy Eucharist. That is why we have to receive the Holy Eucharist. Kaya yun po yung ating pananampalataya. Kinakailangan nating tanggapin ang tinapay at dugo na ito, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pananampalataya, ng buhay na walang hanggan. And this can only be possible with our full faith, malalim na pananampalataya. That is why we have to receive the Holy Communion with utmost reverence. Na sana kung tayo mag-communion, dapat malinis ang ating konsensya. Kung tayo guilty po ng mortal sin, wag ho tayong tumanggap ng communion. Alam ho natin yung mga kasalanan ng mortal sin. Meron ho tayong kung pangungumpisal.
kailangan natin mangumpisal bago tumanggap ng Holy Communion. Utmost reverence. Dapat, simulan natin sa simula ng misa bago tayo tumanggap ng communion. Huwag tayong dumating sa communion at tatanggap at tatakbo-takbo pa, hahabol pa. We have to receive it with utmost honor, respect. Kaya nga tahimik. Huwag tayong magsasalita. Huwag tayong makipag-usap. Huwag tayong ngumuya ng bubble gum. Tahimik at sasabihin natin mamaya, Amen. Huwag tayong magsabi ng thank you. Amen. Manifesting our full faith that Christ is present in this Holy Communion. Huwag tayong magsabi ng body of breath, minsan, di mo alam kung anong sasabihin. Siya lang nakakarinig. With full faith, dapat. Body of Christ, Amen. Hindi yung tipo, nakasimangot na nga. Hindi mo alam yung bibig, ito lang gumagalaw. Minsan yung iba, ito lang gumagalaw sa gilid. Ba, talented. With full faith, dapat. Amen. Na tinatanggap ko si Kristo, both body and soul, sapagkat sa pamamagitan ng tinapay na ito, siya ang magdadala sa akin sa langit, na magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Kaya sana mga kapatid, this is part of our faith. It's a review of our catechism about the value of the Holy Eucharist. Kaya sana po, ang pagsisimba ay hindi lang sa pagsisimba. Ang pagsisimba ay hindi lang pagpasok ng simbahan na after few minutes tapos na. Ang pagsisimba ay hindi lang yung tipong magbibit-bit ka lang ng kandila, magsisindi ka lang tapos na at aalis ka na. Ang pagsisimba ay hindi lang yung pagse-selfie, sasabihin, feeling blessed. Ang pagsisimba ay hindi lang yung pagbibindisyon ng mga religious articles. Ang pagsisimba ay hindi lang yung pagpunta dito, bit-bit at enumerate ang pangangailangan mo. Mama Mary, ito yung mga kailangan ko. Papa Jesus, ito mga kailangan ko. Sinasabi sa ating pananampalataya, kung ikaw ay tunay na Katoliko, alam mo na ang pagsisimba ay ang pagtanggap, pagbibigay ng halaga sa banal na misa upang tanggapin ang Holy Communion, ang tinapay na magdadala sa atin sa langit at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Di bali ng limited ang kinakain sa lupa. Ang mahalaga, tinatanggap mo ang tinapay na magdadala sa iyo sa langit. Mga kapatid, huwag kayong masyadong obsessed sa pagkain dito sa lupa. Baka mahirapan kang umakyat sa langit. Baka masyadong mabigat. Alalahanin natin yung tinapay na magdadala sa atin sa langit. At mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng ating buong pananampalataya na tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng Holy Communion.